Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, August 28, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balitang ngayong tanghali. Umabot na sa 667 individual ang naiulat na nawawala sa dambuhalang flash flood na rumagasa sa Nepal-Tibet border kaninang umaga ng Miyerkules. Kabilang sa mga hinahanap ay isang Pilipino. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, may update na ba muli ang Philippine government tungkol sa Pinoy na nawawala sa flash flood sa Nepal? Ella, kasalukuyan pang vine-verify ng Philippine Embassy at ng Honorary Consulate General yung impormasyon na may Pilipino ngang naisama doon sa iniulat na nawawala dahil doon sa flash flood na rumagasa sa Nepal-Tibet border noong umaga ng Lunes. So ayon sa Department of Foreign Affairs, ipagbibigay alam nila kung mayroong karagdagang update para rito. Patuloy na minomonitor ng Department of Foreign Affairs o DFA ang sitwasyon sa Northern Nepal na matinding tinamaan ng flash flood. Ayon sa DFA, nakikipag-ugnayan na ang Philippine Embassy sa New Delhi at ang Philippine Consulate General sa Kathmandu, Nepal sa mga otoridad upang alamin kung may mga Pilipinong naapektuhan at mabigyan ng kaukulang tulong. Sa pinakahuling inilabas na tala ng Nepal Tourism Board, isang Pilipino ang iniulat na nawawala matapos ang naganap na flash flood nitong Miyerkules, August 26. Gayunpaman ayon sa DFA, kasalukuyan pang bine-verify ng Embahada ng Pilipinas at ng Honorary Consulate General ang impormasyong ito. Nakikipag-ugnayan na ang mga nabanggit na Philippine Post sa mga opisyal ng Nepal para makumpirma ang pagkakakilanlan ng naturang Pilipino. Ayon sa tala ng DFA, nasa humigit kumulang 128 na mga Pilipino ang kasalukuyang naninirahan sa Nepal kung saan karamihan sa kanila ay mga kababaihang may asawang Nepali national. Samantala sa kabuuan, naabot sa mahigit 500 ng mga dayuhan na naiulat na nawawala dahil sa dambuhalang flash flood na rumagasa sa Nepal-Tibet border umaga ng Miyerkules. Batay sa datos na ibinahagi ng Nepal Tourism Board Trade, sa ngayon ay mayroong nasa 540 na foreign nationals ang naiulat na nawawala sa nangyaring trahedya, habang 127 na individual naman ang nawawala na mula mismo sa Nepal. Ngayon, naghihintay pa tayo ng updates o tugon mula sa Philippine Embassy in New Delhi at sa Philippine Honorary Consulate General in Kathmandu, Nepal para ito sa balita kung mayroon bang affected talaga ng mga Pilipino at kung ano na yung mga sitwasyon ng mga Pilipino doon sa nasabing lugar. So ayan muna ang balita, balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Jed Neresina. Kasunod ng inilabas na desisyon ng Presiding Office ng Senate Impeachment Court kaugnay ng sub judice rule, posibleng magbitiw sa tungkulin bilang public prosecutors ang ilang miyembro ng House Prosecution Panel. May report si Rosa Licoz. Pinag-aaralan ng House Prosecution Team kung kinakailangang magbitiw ng ilan nitong miyembro sa tungkuling public prosecutors. Ito ay upang umakto bilang tagapagsalita ng panel. Kasunod ito ng anunsyo ng Senate Impeachment Court Presiding Officer sa mahigpit na pagpapatupad ng sub judice rule. Ayon din kay House Prosecution Team spokesperson Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, posibleng mabago ang komposisyon ng prosekusyon. Definitely may possibility po na may mga nakuupong prosecutors ngayon ang maaaring magbitiw ng kanilang position bilang membro ng prosecution panel at mag-act na lang as isa sa mga spokespersons. No? So maaari din po na magdagdag
ng spokespersons, no. Pero definitely yung mga nagsasalita na po for the House Prosecution Panel hindi po mababawasan. 3 tagapagsalita ng prosekusyon ang hindi sakop ng subjudice rule, partikular na si Representative Adjong, Kabataan Party List Representative Rene Co at dating Congressman Robert Ace Barbers. Samantala, posible ring maideklara ng impeachment court na hostile witness ng prosekusyon si Attorney Michael Poa, kasalukuyang lead spokesperson at defense counsel ni VP Duterte. Inaasahan ng pagsalang ni Attorney Poa sa susunod na linggo kung hindi agad maipepresenta sa witness stand ang 2 military officials na hiniling maipasapina sa susunod na linggo. He is actually part of the defense panel, so he's adversarial to the position that the prosecution panel is standing on. So, in effect, that is very clear po that he would be presenting by the prosecution panel as a hostile witness. Si Attorney Poa ay dating Undersecretary, spokesperson at Chief of Staff ni VP Duterte ng kalihim pa ito ng Department of Education. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaalalahanan ni Senate President Sherwin Gatchalian si Vice President Sara Duterte na mag-ingat sa mga pahayag nito kaugnay ng impeachment trial dahil sakop ito sa Rule 18 na nagbabawal sa public comments tungkol sa merito ng kaso. Sa ilalim ng panuntunan, maaaring patawan ng public reprimand ang lalabag sa unang pagkakataon habang 30,000 pisong multa naman sa bawat paglabag ang maaaring ipataw sa mga susunod na violations. Yung resolution ng court adopted by the court, kasama dito ng respondent, meaning the Vice President, at dapat maging conscious rin siya moving forward doon sa mga statements, especially on the merits. So it covers everyone. Kasama kami doon, mga senator judges. Tila mas nagagamit na umano ngayon ang paggamit ng alias o alias kapalit ang kabayaran ng serbisyo. Ito ang paniniwala ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na anyay iba sa intensyon naman ng paggamit nito ng ating mga bayani noon. May report si Joe Anano. Sa ika-19 na araw ng impeachment trial, isa sa mga nabanggit ni Senator Judge Robin Padilla ang mga alias na ginamit ng ilang bayani. Nang kanyang tanungin si Attorney May Divina Gracia na isa sa mga counsel for the panel of House prosecutors. Natalakay ng Senator Judge ang tungkol sa paggamit ng alias sa gitna ng pagdinig sa isyu ng umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte kung saan ilang kakaibang mga pangalan ang lumalabas na naging recipient ng pondo. Tila ni-lecturean din ng history ni Senator Judge Padilla si Attorney Divina Gracia. Pero giit naman ng prosekusyon, non-issue para sa kanila kung gumagamit nga ba o hindi ng alias sa mga resibo ng confidential funds ang tanggapan ni VP Duterte. Subalit tinutulan ito ni Senator Judge Padilla. Sa panig naman ng Malacanang, bagaman ayaw umano nilang husgahan ang mga nasabi ni Senator Judge Padilla, para kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malakian niya ang pagkakaiba ng mga bayani noon na itinatago ang kanilang pagkakakilanlan para sa bayan, kumpara sa mga informant ngayon na tumatanggap anya ng bayad kapalit ng kanilang serbisyo. Siguro ang mga bayani noon ay lumalaban para sa bayan nang walang bayad. Pero yung mga tumutulong na mga informant, informer, sa kasalukuyan, mukhang hindi kikilos ng walang bayad. At ang mga bayani noon, kahit gumamit ng pseudonym, ay alam nating totoong tao. Sa ngayon, ang mga resibong naipakita, hindi natin alam kung totoong tao o sila ay multo or mga ghost beneficiaries. So, para sa kaalaman ng mga kabataan, kung ito ang pagkukumparahin natin, ang mga bayani noon ay lumalaban para sa bayan, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayan, pero yung iba ngayon, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayad. Nilinaw naman ng palasyo na hindi nila pinanghihimasukan ang mga nais na ipahayag ni Senator Padilla at binigyang diin na gusto lamang nilang maipakita ang katotohanan sa pagkakaiba ng paggamit ng mga bayani noon ng alias na nakipaglaban para sa bayan kumpara sa anila'y tumatanggap ng bayad. Ang karapatan po niya
kung ano po ang nasa loobin ni Senator Robin Padilla, hindi po ito panghihimasukan ng administrasyon, hindi po ito panghihimasukan ng palasyo. Karapatan po niya kung ano ang nais niyang ipahiwatig, pero kinakailangan din po nating maipakita kung ano ba ang katotohanan para hindi din po maligaw ang ating mga kabataan, kung ano ba ang talaga naging papel ng ating mga bayani noon, gumagamit man ng pseudonym, pero hindi para itago ang bayad. Sa nakaraang impeachment trial, lumabas ang ilan pang mga kakaibang pangalan na tumanggap umano ng confidential funds mula sa OVP. Kabilang na ang Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Shane Ngit-Ngit at Suni Sobelat. Joanano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kulang ang oras, kaya nahihirapan ang Senado na sundin ang kanilang itinakdang schedule sa impeachment trial. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, hindi pa rin sila makapagpasya kung ililipat sa hapon ang oras ng impeachment trial gaya ng naging panukala ni Senator Juan Miguel Zubiri dahil hinihingi pa umano ang consensus ng prosekusyon at depensa. Gayunpaman, tiniyak ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi nila opsyon na magsagawa ng paglilitis sa weekend kahit nagsimula na rin ang budget deliberation para sa 2027 proposed national budget. Ayaw rin nila anyang magkaroon ng reenacted budget kaya gumagawa na sila ng paraan kung paano pagsasabihin ang budget deliberation at impeachment trial na nauna nang tapusin sa Disyembre. We're also going to adjust yung legislative time namin. Papayagan namin ang Committee on Finance lang magkaroon ng hearing while plenary is in session. Bawal yun pero we will suspend the rules for the Committee on Finance para kahit nagpe-plenary kami, pwede silang mag-hearing. Tiniyak ng mga senador na hihigpitan ang pagbabantay at pagiging transparent sa alokasyon ng bawat sentimo na nakasaad sa 2027 proposed national budget. Ito ay kasunod ng pagsisimula ng budget deliberation nito kahapon. May ulat si Jed Naresina. Back to basics at mahigpit na pananagutan. Ito ang binigyang diin ni Senate Finance Committee Chairperson Joseph Victor J.V. Ejercito nang formal na simula ng Senado ang deliberasyon para sa panukalang 7.2 trillion pesos na pambansang pondo para sa taong 2027. Sa gitna ng pagnanais na buhayin ang ekonomiya, layunin ng komite na mahigpit na bantayan ang paggastos at bigyang prioridad ang mga pangunahing pangangailangan ng publiko. Going back to basics would mean accountability for every peso we appropriate that is focused and clear-eyed about the basic needs of the people such as health, education, infrastructure that will generate quality jobs for the people and to put the food on the table. Ayon kay Senator Ejercito, hihimaying mabuti ang bawat proyekto batay sa pangangailangan, katuparan o feasibility at tunay na epekto nito sa taong bayan. Dagdag pa niya ang hakbang na ito ay tugon na rin sa lumalaking pangamba ng publiko laban sa korupsyon bunsod ng mga nakaraang kontrobersya sa pondo. Naririnig namin ang inyong mga hinaing at naunawaan namin ang inyong mga damdamin at panawagan para sa transparency at gobyernong mapagkakatiwalaan. Bilang chairman ng Senate Committee on Finance, hindi natin papayagan na ang pondo ng bayan ay muling masasayang, mawaldas at mapunta sa maling mga kamay. Binigyang diin ng Finance Chairperson na ang bawat piso at sentimo ay dapat nakalaan lamang sa mga programang aprobado at mabusising pinag-usapan sa plenaryo. Dahil dito, mariin niyang ipinagbawal ang mga huling minutong singit o last-minute insertion sa Bicameral Conference Committee. At bilang patunay aniya ng transparency, suportado niya ang pagpapatuloy ng live streaming sa mga pagpupulong ng BICAP upang masubaybayan ng taong bayan ang galaw ng pondo. Ang 2027 budget proceedings ay magkakataon upang maibalik ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Pagkakataon na tulad ng salapi ng bayan ay hindi dapat masayang.
Nilinaw naman ng senador na bagamat magiging mahigpit ang kanilang pagsusuri sa bawat ahensya, hindi nito haharangin ang mga lehitimong proyekto. Aniya, ang dapat pigilan ay ang korupsyon at anomalya at hindi ang pag-unlad ng bansa. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May seryosong sakit si Senator Loren Legarda. Ito ang inihayag ni Senate President Sherwin Gatchalian kaya't mag-iisang buwan na itong naka-medical leave. Tumanggi naman ang senador na magbigay pa ng detalye tungkol dito dahil pribadong bagay ito at hindi pa tiyak kung kailan ito makababalik sa kanyang trabaho. Nilinaw naman ni SP Gatchalian na mula nang mag-leave si Senator Legarda, hindi na ito tumanggap ng kanyang sweldo maging ang iba pang mga senador na hindi nakagaganap ng kanilang tungkulin. Alam ko yung kanyang sakit. Even prior to this, no, we're personal friends as well. So, nasabi niya yun. Meron siyang sakit na seryoso. Nagpa-file siya ng medical leave. Hindi rin niya kinukuha yung kanyang sweldo. In fact, yung mga senators na naka-detain and yung senators at large, hindi rin nila kinukuha yung sweldo nila voluntarily. Hindi nagagastos, so at the end, the Senate can declare savings, and use it for something else. Hindi eraser ang recantation. Ito ang binigyan diin ng Ombudsman kasunod ng hiling ng kampo ni dating House Speaker at later 1st District Representative Martin Romualdez na ibasura ang mga reklamo laban sa kanya. Ayon sa kampo ni Representative Romualdez, dapat ikonsidera ang pagbawi ng ilang testigo sa kanilang mga naunang alegasyon kaugnay ng umunoy flood control anomaly. Gayunman, hindi ito sinang-ayunan ng Ombudsman at sinabing hindi otomatikong nabubura ng recantation ang naunang testimonya. Sa pahayag ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, sinabi nitong kapwa susuriin ang orihinal at binawing pahayag upang matukoy kung alin ang totoo. Dagdag pa ni Clavano, nagbubukas pa ng mga tanong ang recantation kabilang kung bakit biglang binawi at nagtago umano ang ilang testigo. Naaharap si Representative Romualdez sa mga reklamong plunder, graft, bribery at money laundering kaugnay ng umano'y 56 billion peso ill-gotten wealth. Muling nagpatupad ng balasahan sa hanay ng matataas na opisyal ng Philippine National Police o PNP. Kabilang sa mga inilipat na pwesto ay ang siyam na one-star general ng PNP. Alamin natin ang detalye mula kay Lea Ilagan live. Lea, ano ang dahilan ng balasahan at sino-sino itong siyam na opisyal na napasama sa reshuffle? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Kahapon, nagretiro sa pwesto si Directorate for Police Community Relations na si Police Major General Roderick Augustus Alba, kasabay ng kanyang ika-56 na kaarawan. Kaya naman, pinalitan ito sa pwesto ni Police Brigadier General Jovencio Badwa Jr. na mula sa Police Regional Office 1. Si Badwa ay pinalitan naman ni Police Brigadier General Resaleo Tolentino mula sa Maritime Group. Kabilang din sa inilipat ng pwesto ay si Police Brigadier General Erickson Dilag na mula sa Police Regional Office Cordillera Administrative Region ay inilagay ito sa Directorate for Information, Communication and Technology Management o DICTM. Si Police Brigadier General Rolando Sugilyon ang pumalit kay General Dilag mula naman sa PNP Training Service. Inilipat din si PNP Drug Enforcement Group Director, Police Brigadier General Elmer Ragay sa Police Regional Office 9. Ang reshuffle ay epektibo ngayong araw, August 28. Posible pa, Ella, ang mga panibagong balasahan sa susunod na buwan dahil mayroon pang magre-retiro sa serbisyo kabilang na ang number 2 man ng PNP na si Police Lieutenant General Bernard Bana. Ella? Alright, maraming salamat, Lea Ilagan. I-inspectioning sa loob mismo ng mga tirahan ng mga legal gun owners ang kanilang mga baril.
Ito ang iminungkahi ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla upang matiyak na nasisinop ang maayos ang kanilang mga armas at nasa ligtas na lugar para hindi magamit sa karahasan gaya ng nangyari sa mga paaralan sa Tacloban at Zamboanga. Nais din ni Secretary Remulla na i-repeal ang Republic Act 8294 o Robin Padilla Law upang gawing non-bailable ang mga kasong may kinalaman sa loose firearms, ngunit mangangailangan ito ng karagdagang budget. I would request that you add additional funds for the BJNP to enhance their facilities because the loose firearms in this country are prevalent, and if we catch them, it will be non-bailable. So we will need more room in our jails. Pag na-repeal yun, mapupuno natin yung BJMP. If we are 200 capacity, baka mag 300% capacity tayo, sir. Suportado ng Philippine National Police o PNP ang panukalang batas na naglalayo magkaroon ng coordinated approach para maprotektahan ang mga mag-aaral sa loob ng mga school campuses. Ayon kay PNP Chief Police General Melencio Nartates Jr., nakahanda sila makipagtulungan sa Department of Education at iba pang stakeholder para mapanatiling ligtas ang mga paaralan. Inihain ni Senator Bam Aquino ang Senate Bill No. 2426 o ang Comprehensive School Safety Act kasunod ng mga insidente ng pamamaril sa loob ng mga paaralan. Natanggap na ng Ateneo de Zamboanga University ang resulta ng investigasyon ng Philippine National Police sa shooting incident noong August 18. Base sa ibinigay na report ng PNP sa ADZU, hindi bullying ang dahilan ng child in conflict with the law kaya nagawa ang pamamaril. Wala rin umanong ebidensya na magpapakita ng disciplinary concerns, interpersonal conflict o school-related grievance ang motibo sa pag-atake. Bunsod nito, nakiusap ang pamunuan ng universidad na iwasan na ang pagpapakalat ng maling impormasyon o espekulasyon at nagdudulot lamang ng dagdag na pasakit sa pamilya at mga biktima. The report found no evidence of conspiracy or coordination with others. It also found no evidence that bullying, disciplinary concerns, interpersonal conflict, or a school-related grievance motivated the attack. Nagbabalik ang C-News. Isang low-pressure area ang nasa loob ngayon ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, huli itong namataan kaninang alas 2 ng madaling araw sa layong 655 kilometers ng silangan ng northeast ng Itbayat, Batanes. Mayroon naman itong medium chance na mamuo bilang isang bagyo sa loob ng 24 oras. Samantala, patuloy pa rin nakakaapekto ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon, partikular na sa kanluran bahagi nito. Abiso sa mga motorista, suspendido ang pagpapatupad ng expanded number coding scheme sa Metro Manila sa darating na Lunes, August 31. Ito ay dahil isang regular holiday ang naturang petsa bilang paggunita sa National Heroes Day o Araw ng mga Bayani. Otomatikong sinususpinde ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang number coding scheme tuwing regular at non-special non-working holidays. Wala nang balak ang NAIA Infrastructure Corporation o NNIC na ituloy ang rehabilitasyon ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 4. Ito ang kinumpirma ni Manila International Airport Authority o MIAA General Manager Eric Ines. Sa halip na i-renovate, gagawin na lamang umano itong aircraft parking lot. Nakafocus na rin anya ang NNIC sa balak nitong pagtatayo ng mas malaking Terminal 5 sa lokasyon ng dating Philippine Village Hotel. Inaasahan sa sandaling matapos ang bagong terminal, makadaragdag ito na 35 million passengers
taon-taon. Nakapag-remit na ng nasa 78 billion pesos ang Nunaia Infracorp sa gobyerno mula nang mag-take over ito sa operasyon ng palipara noong September 14, 2024. Samantala, umabot na sa 6.8 billion pesos ang ginastos ng NNIC para sa rehabilitasyon at modernisasyon ng main international gateway ng bansa. Kabilang na dito ang mga repair, pagpapalit ng mga lumang equipment at improvement ng passenger processing systems. Agad na na-detect ng pulisya ang pinanggagalingan ng mensahe patungkol sa umunoy karahasan na maaaring mangyari sa isang eskwelahan kahapon. Dahil dito, nabigyan ng agarang atensyon at seguridad ng mga otoridad ang naturang paaralan. Narito ang ulat ni Leia Ilagan. Natukoy na ng mga pulis ang bumulabog sa klase sa Lasal Green Hills kahapon, August 27. Ayon kay Mandaluyong Chief of Police, Police Colonel Reynan Patam, isang estudyante ang nagpadala ng mensahe sa isang group chat at sinabing, "Shooter ako, mag-ingat kayo." Sinabi ni Colonel Patam na nagsumbong ang mga kapwa nito estudyante sa kanilang mga magulang matapos matanggap ang mensahe. Karanasan po is na-detect po natin at nabigyan po natin ng agarang seguridad at agarang attention po para mas ma-prevent po natin kung posibilidad pong mangyari. Kaugnay nito, maglalagay area sila ng pulis na bantay sa eskwelahan. Isang team po yung mga i-deploy po natin. Medyo malaki rin po yung lugar po dito. So maglalagay po tayo. And tulong na po ito sa mga security personnel ng paaralan. Sinabi ni Colonel Patam na maayos din aniyang pinatutupad na seguridad sa loob ng eskwelahan. Maganda po yung sistema nila. Although meron po mga pumapasok na sasakyan to drop off yung mga students, pero meron po sila na kinocordon po yung area na bago po pagbaba po ng student, bago sila pumasok, meron po silang dadaanan na x-ray machine for the baggages, and then meron po walk-through metal detector. Sa ngayon, iniimbestigahan pa ng pulisya kung bakit nagawa ng estudyante ang pagbabanta at kakausapin ang kanyang mga magulang. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng De La Salle Green Hills, tiniyak nito na mananatili silang mapagbantay at paiigtingin pa ang seguridad sa eskwelahan para sa kaligtasan ng buong school community. Ngayong araw, August 28, ipatutupad pa rin nila ang online asynchronous modality at muling magbabalik ang klase sa Martes, September 1. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala pang hakbang ang pamahalaan sa ngayon para iban ang Facebook sa Pilipinas. Ito'y kasunod ng mga ulat ng masamang impluwensya sa mga kabataan ng paggamit ng mga social media platforms. Gayunman, ayon sa Malacanang, patuloy ang pakikipagtulungan ng Facebook sa pamahalaan para sa pag-take down ng mga post na naglalaman ng mararahas at maling mga content. Wala pa naman po kasing binaban. Katulad po sinabi natin, ito'y lahat naman po ay inaaral. So, marami pong nag-react patungkol po sa Facebook. Kasi alam naman na, real talk. Lahat naman tayo gumagamit ng Facebook. Lahat naman tayo gumagamit ng Messenger. So, ang huling impormasyong ibinigay po sa atin ay may mga pagkakataon na kapag kinakailangang i-take down ang isang post na nagpapakita ng karahasan, fake news, ay tumutugon naman ang Facebook. So, magandang senyales po yan. Samantala, binigyan din naman ng palace official na hindi otomatiko na ibaban ng pamahalaan ang mga social media platform na hindi responsive o hindi nakikipag-ugnayan sa gobyerno. Nasawi ang 6 na katao habang patuloy naman pinaghahanap ang 3 pang individual matapos tumaob ang isang motorbangka sa Mapanwepe Lake sa San Marcelino, Zambales kahapon.
Patuloy ang isinasagawang search and rescue operation ng mga otoridad para sa 3 pang naiulat na nawawala. Alamin natin ang detalye mula kay Ryan Lacanlale, live. Ryan, ano ang dahilan ng pagtaob ng bangkang sinasakyan ng mga biktima? Ella, nakalasalubong ng biglaang malakas na hangin at alon yung motorboat at ito ang dahilan kaya ito tumaob. Sa dagat, tinatawag itong Subasco Squall. Ayon sa Philippine Coast Guard, pauwi na galing sa isang community health center activity sa Barangay Buhawen ang mga biktima para kumuha ng pagkain, gamot at magpabaksin nang mangyari ang insidente. 13 ang sakay ng motorized boat na pawang mga katutubo. 6 ang naitalang nasawi, kabilang ang 3 matatanda at 3 bata. Nakaligtas naman ang 4 at 3 pa ang nawawala. Nagpapatuloy naman ang search and rescue operation ng mga otoridad sa mga nawawalang individual. Samantala, wala pang nakikitang tagas ng langis sa lumubog na tugboat SL Sual 1 sa Botolan, Zambales noong 1 linggo. May karga itong 15,000 litro ng diesel fuel na magsasagawa muna ng underwater inspection ng PCG para makita ang posisyon ng tugboat bago ito i-refloat. Pero nahihirapan ang mga divers dahil sa malakas na alon sa dagat. Pinapayuhan naman ang ating mga kababayan na mangingisda na huwag munang maglayag sa lugar ng pinaglubugan ng tugboat para makaiwas sa aksidente. Diyan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Muling nagbuga ng abo ang Mayon Volcano bandang 9:08 kanina. Batay sa obserbasyon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, aabot sa 150 meters ang grayish plume na ibinuga nito. Sa ngayon ay nakataas pa rin sa Alert Level 2 ang Mayon Volcano at mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Nananatiling ipinatutupad ang open and closed traffic scheme sa isang bahagi ng Baguio-Bontoc Road sa Mountain Province matapos gumuho ang isang hindi matatag na dalisdis. Patuloy ang clearing operations upang matanggal ang mga debris at maibalik sa 2 lane ang daan. Ayon sa Mountain Province 1st District Engineering Office, apektado ang bahagi ng kalsada sa Sitio Tikitik, Barangay Bontoc, Ili. 2 wheel loader na ang idineploy para sa paglilinis at pag-aalis ng mga debris sa kalsada. Mas maraming bagong pisang Philippine crocodile ang natuklasan sa isang nesting site sa Isabela. Ayon sa Mabuwaya Foundation, bahagi ito ng patuloy na pagdami ng populasyon ng isa sa mga most threatened wildlife species sa bansa. Maingat na kinuha at dinala sa ligtas na lugar ang mga hatchling. Patuloy ang mga community-based conservation efforts upang maprotektahan ang mga pugad at natural na tirahan ng mga ito. Nananawagan ang Office for the Coordination of Humanitarian Affairs o UN Humanitarian ng mga donasyon at suporta para sa Nepal, partikular ang mga biktima ng pinakamalaking flash flood sa bansa. Ayon sa Nepalese government, nasa 372 ang nasawi at mahigit 900 ang naiulat na nawawala bunsod ng naturang kalamidad. Ayon naman sa UNICEF, mahigit 17,000 bata sa Nepal ang nangangailangan ng agarang pangangalaga. Nagmabalisan na rin ang ahensya ng life-saving support sa larangan ng water, sanitation and hygiene o WASH at sa health, nutrition, education, child protection at social protection.
Inaalam na rin ng pamahalaan ang halaga ng mga nasirang tahanan, kabuhayan at mahalagang infrastruktura. Nangako si US President Donald Trump na magpapadala ng tulong sa Nepal matapos itong magpahayag ng pagkalungkot sa nangyaring flash flood sa Nepal-Tibet-China border. Ayon kay Trump, nagpadala na ang Estados Unidos ng humanitarian aid at nakipag-ugnayan na sa pamunuan ng Nepal upang ipahayag na anumang kailangan nila ay ibibigay ng Amerika. Ang flash floods na tumama sa mga distrito ng Rasuwa, Nuwakot at Dading ay nagdulot ng malawakang pagkasira at malaking bilang ng pagkasawi. What's your reaction to the Americans missing in Nepal? It's terrible. No, and we've called Nepal. We've offered any help that they need. You know, have a very good relationship with Nepal. And that was that was mud and water as a mixture. Nobody's ever seen anything quite like that. We're very powerful, strong, well-built buildings were wiped out like they were toothpicks. That's a terrible thing. No, we are sending aid, and we've spoken to the leadership, and we let them know anything they want, we'll have. And there were 50, maybe 60 Americans over there. We haven't gotten the full list yet, but hopefully they're okay. But that looks like something that somebody will be lost, unfortunately. Opisyal na ang pinalitan ng United States Geological Survey ang pangalan ng Lake Ontario bilang Lake America. Ayon kay President Donald Trump, opisyal nang dinesignate ng USGS ang Lake America sa lahat ng electronic documents ng bansa. Sa inter-office memo ni USGS Director Ned Mamula kay Department of the Interior Secretary Joe Burgum, ang pagbabago ay maisasama na rin sa Geographic Names Information System at unti-unti nang lalabas sa printed document sa mga susunod na araw. Ang desisyon na ito ay nagdulot ng malawakang diskusyon sa publiko dahil ang Lake Ontario ay isa sa mga pinakakilalang lake sa North America. Sa kabila nito, ang bagong pangalang Lake America ay opisyal nang gagamitin sa mga dokumento ng pamahalaan ng US. I guess the purpose of this more than anything else is we're going to be changing the name of Lake Ontario, effective immediately, to Lake America. That's going to take place right now as I sign the order. Kapwa nagwagi sa kanilang unang laban sa semifinals ng UNTV Cup Season 12 ang AFP Cavaliers at Ombudsman Graf Bastards. Narito ang ulat ni JP Nunez. Ibinubuhos na ng mga natitirang apat na koponan ang kanilang lakas sa Best of 3 semifinals ng UNTV Cup Season 12 para sungkitin ang pwesto sa finals. Nitong Miyerkules, nagsimula na ang kanilang umaatikabong bakbakan sa hardcourt ng Paco Arena sa Maynila. Sa first game, Battle of the UNTV Cup Champions ang tapatan ng AFP Cavaliers at PNP Responders. Sa first half ng laban, sinimula ng AFP Cavaliers na unti-unting lamangan ang PNP Responders hanggang sa itala nila ang double-digit lead sa mga huling segundo ng second quarter. 10-0 run ang pinaputok ng Cavaliers with more than 2 minutes remaining sa second quarter. Nakuha ng Cavaliers ang momentum para panatilihin ang kanilang double-digit lead upang hindi napadikitin pa ang Responders hanggang sa mga huling minuto ng fourth quarter. Too late the hero ang naging effort ng Responders nang maibaba nila sa single-digit ang kalamangan ng PNP Responders with less than 2 minutes remaining sa fourth quarter. Shot, bang! That's the walls of PNP.
kinapos ang puwersa ng responders sa tikas ng Cavaliers. As the buzzer sounded, They were protected. An 11-point lead. Oh my goodness. 71-64 ang naging final score in favor of Cavaliers. Best player of the game si jersey number 18 Michael Banyaria na kumamada ng 21 points, 3 boards, 2 assists at 5 steals. Hard work lang po. Defense, darating na din yung offense, tsaka yun po palagi yung sinasabi, one game at a time lang po. He's deep underneath. He lost it. There be time. There is chance for the win. Yes! Yes! What a big shot by Chan for the win. Sa second game, maagang tinambakan ng double-digit lead ng Ombudsman Graph Busters ang Office of the President Bagong Pilipinas at tinapos nila ang first quarter sa score na 21-13. Chan can load it up. High and in. Sa second quarter, naibaba ng OP Bagong Pilipinas ang kailangang habulin sa 6 na puntos, 29-35. Naitaas at na-score. Patuloy pang naibaba ng OP Bagong Pilipinas ang lead ng Blockbuster kung saan 3 puntos na lang ang hinahabol sa pagpasok ng fourth quarter sa score na 57-53. Raja, and then jump ball. Possession stays with them. With 18.6 seconds remaining, nagtabla sa 68 points ang dalawang koponan at mas tumaas ang pressure sa loob ng Paco Arena. Ball possession ng OP Bagong Pilipinas at sinubukang umatake sa basket ni Enteng Dalaten to seal the game pero nabitawan ang bola. Cartel. Dalaten the point. Have to attack now. Attack. He's deep underneath. He lost. Sa napipintong mga segundo, naipasa kay Mark Chan ang bola. Tumira mula sa Rainbow Country at naipasok ang buzzer beater shot for a clutch win. He's deep underneath. He lost it. There be time. There is Chan for the win. Yes! Yes! What a big shot by Chan for the win. Final score, 71-68. Best player of the game ang sumalba sa Graph Busters na si Mark Chan na umambag ng 15 points at 3 rebounds. Yung confidence nanggaling sa coaches ko, nanggaling sa teammates ko. So talagang binubuhos namin ngayon kasi semifinals na. Sabi nga namin, no more tomorrow, buhos kami. Yung confidence sa kanila talaga galing. Talagang bibitawan ko talaga. Next schedule ng Best of 3 semifinals ay sa August 30, araw ng Linggo sa Paco Arena sa Maynila. Unang magtatapat ang OP Bagong Pilipinas at Ombudsman Graph Busters ng 3 p.m. Second game ang AFP Cavaliers laban sa PNP Responders ng 4:30 p.m. Mapapanood rin ang maaksyong bakbakan sa hardcourt sa official social media accounts ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Win in sports, win for charity. JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yes! What a big shot! At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Juan 16:33 na nagsasabi, "Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapaghatian, ngunit lakasan nyo ang loob. Aking dinaig ang sanlibutan." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan man panig ng daigdig at dito sa UNTV.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali at happy weekend.